Ang kanila daw purpose na ganon, ang kanilang, kaya daw nila gagawin yon para daw sa mga illegal na content. Lalo na yung sexual, mga abuse materials. Now, alam naman natin na lagi nilang ginagamit na, gagawin natin ito para sa kabutihan ng mga bata, para sa protektahan. But ang katotohanan nun, malaman nila kasi obsessed sila na malaman nila lahat ng mga ginagawa natin. Now, ang maganda nito kasi, ang sabi ng itong mga WhatsApp, for example, ang companies like WhatsApp, nag-threaten sila. Sabi ng WhatsApp, hindi kami papayag, mas aalis na lang kami sa UK. Grabe talaga. Pag nangyari ito, hindi ko na rin magagamit ang aking WhatsApp. Kasi aalis, rather than sumunod ang WhatsApp sa UK government, nag-threaten sila na aalis na lang sila sa UK kaysa sa mag-comply. Okay? So, maganda yung WhatsApp, at least naninindigan sila. The core conflict, ang problema nito, kasi, ang sabi nitong mga, itong mga, mawawala na yung magkakaroon ng backdoor or matatapos na ang end-to-end encryption that ensures only the sender and the recipient can read the chat. Sabi ng WhatsApp, aalis na lang kami kasi mawawala na yung protection na dapat ang message mo, ikaw lang, at saka yung pinapadalhan mo ng message ang makakabasa. Ibig sabihin, mawawala na ng privacy. Okay? Ibig sabihin, malalaman na yung content, di ba? So sabi ng WhatsApp, aalis na lang kami sa UK. Now, dito, ito yung current status dito. So, ang sabi naman, may mga sandali, ito yung app, yung client-side scanning. Para gusto nyong mag-research. Client-side scanning. Ito yung teknolohiya na gagamitin para i-scan yung mga messages natin bago nila isend sa magre-receive ng message. So, ibig sabihin, titingnan, mag-i-spy sila muna bago isend sa'yo. Diba? So, yun po. Ang status nito, sinasabi ko sa inyo because it can easily happen to you nang hindi nyo nalalaman kasi walang nagpo-protesta, mag-automatic yan, matutuloy ka agad yun. Mabuti dito at lumalaban. As of early 2026, the law is in effect. Imagine nyo yung mga taga-UK, in effect na sa 2026, but, Ofcom, pero may but. Ang sabi ng Office of the Communication has stated it will only mandate scanning if it is technically feasible and proportionate, a standard that remains highly debated between privacy advocates and lawmakers. So, meron sila, okay, kasi nga marami ang umaayaw dito, ang sabi ng gobyerno na it will only mandate scanning, ibig sabihin, imamandate nila ang pag-i-scan kung technically feasible, okay, kung pwede, at proportionate. Siguro yung may mga kaso na inaabangan silang mga tao na ito'y, baka may mga suspetsa sila na ito'y nag-aano to ng porn, but actually hindi yon. Para yan tingnan talaga. At maniniwala ba kayo sa gobyerno pag sinabi, if it is only feasible, maniniwala kayo na doon lang sa may mga targeted silang taong gustong tingnan yung mga messages? Of course, hindi. Gusto niyang kontrolin tayo. And then ito, my catch. Nakikita ninyo, sino yan? Si Benjamin Netanyahu. Nakunan siya ng picture, tingnan niyo mga ka-curious, nakikipag-usap si Benjamin Netanyahu, pero yung phone niya, tingnan nyo, naka-scotch tape ang camera ng phone niya. Tingnan nyo yung red na tape na yan. Tinatakpan ang kanyang camera ng kanyang phone. What does it mean? Alam kasi nila, mga kababayan, at do it also, hi Ma'am Pisces,
ginagawa po ito ni Ma'am Pisces, tinatakpan niya ang kanyang camera. Kasi po, mga kababayan, ayaw at gusto ninyo, tinitingnan po nila lahat ng ginagawa natin. Alam po nila. And that's why, kung makikita mo, may tape ang kanyang camera ni Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel. So they knew. So gawin din natin to, mga kababayan. Share this information para nakikita nila lahat kung nasaan ka, kung anong ginagawa mo. At meron akong nabasa, yung camera din na yon also can be turned into microphone. So nakikita nila, posibleng nakikita nila lahat at naririnig nilang tayong lahat. Sinasabi ko sa inyo ito, share this information, mga ka-curious. Bakit? Natawa ako dito, tawa ako ng tawa kahapon nung share niyo na, mga ka-curious. Dahil, hindi ko pa nasasabi pero tumatawa na ako. Dahil, nandoon ang aming Prime Minister, ang UK Prime Minister, nandoon sa China. Since 2018, walang Prime Minister na bumisita kay Xi Jinping sa China. Now, ano at bigla na lang itong nangyayaring gulo, ano ang nangyari? Ba't biglang lumapit ang UK sa China? Na alam naman natin, ang buong European Union at kasali na ang UK, binibigyan nila ng sinasanction nila ang mga Chinese, ang kanilang mga produkto na pumapasok sa Europe. Okay? Sandali lang po. Asan na ba yun? Now, nagpunta doon, may twist ngayon na nangyayari, kaya mag-follow lang kayo ng link channel. Na ano ang reason? Bakit napilitan? At may video akong ipapakita na yung aming UK Prime Minister, alangan talaga siya, na talagang kita mo na yung pagpunta na doon, talagang napipilitan lang talaga siya. Panoorin nyo itong video, yung actuation, yung movement ng katawan ng aming Prime Minister dito sa UK, na ilang siya. Pati yung expression ng mukha niya, mga kababayan. Yung kamay niya na nakagano na parang, kita mo talaga na, you know why, at malalaman niyo kung bakit. Sandali lang po. Tingnan niyo. Yung expression niya, yung pag-drop ng kanyang shoulder, tapos yung tumitingin siya na hindi, uneasy talaga siya. Okay? Ulitin nga natin. Para, tingnan nyo, yung pag-drop ng shoulder niya. Okay? Why it is na pinag-uusapan natin? Kasi si Netanyahu, tinatakpan niya ang kanyang microphone, ang kanyang video camera ng kanyang phone. Kasi nga, ito, ang Chinese, ulitin ko, ang aming Prime Minister nasa China, yung nakita niyong video, si Starmer, yung aming Prime Minister sa UK, nasa China siya, yung nakita niyong video sa China yon. Ang China, hinak ang mga mobile phones ng senior official in Downing Street for several years. Lalo na, mga ka-curious, hinak nila at tinarget ng Chinese ang mga phones ng mga closest aides ni Boris Johnson, ni Liz Truss, ni Rishi Sunak between 2021 and 2024. So maniwala na kayo, mga ka-curious, at hindi lang po yan ang pag-i-spy nila, several years, ha? Ang kanila pang including, ang sabi nila, the spying operation. So meron talagang spying operation ang ginawa ng China sa UK. Imaginein mo, tatlong prime minister ang tinira nung panahon ni Boris Johnson, ni Rishi Sunak at si Liz Truss. At hindi lang po, mga ka-curious,
ang kanilang mga private communications. Nakikita sa Beijing. Ibig sabihin private, kahit siguro sa kwarto nila, sa room nila, ang kanilang pagchuchuktsakan, na iispayan sila ng China. So siguro hindi lang yung mga private lives nila, hindi lang yung affairs ng gobyerno na pinag-uusapan na narinig, na ispayan ng China, lahat siguro yung pagchuchuktsakan pa, mga ka-curious, kasi meron talagang ang tawag ng operation is Salt Typhoon. So na-compromise yung mga senior members ng UK government exposing their private communications to Beijing. So siguro kaya nakikita ko si Starmer, ganun siya. Kasi siguro, malay natin, may video ang China sa kanilang mga intimate, alam mo na, activities. So talagang siya. Kaya siguro sabi ko, wow, pumunta doon si Starmer. Aywan ko kung ano. At hindi lang yon, mga sikreto ng estados, ng estado. Kasi 2021 at 2024, ang tagal nun na naispayan sila. See? Kaya siguro lumuluhod ngayon ang aming Prime Minister. Tuwang-tuwa ko dito, sabi ko, oh, this is real. Kasi in-ispayan. Kaya nga, si Netanyahu, tinatakpan niya ang kanyang video camera. This is real, mga ka-curious. Walang conspiracy dito, okay? Now, punta na tayo dito sa ating latest update. Ano na nga ba ang nangyayari sa Iran? Kasi akala natin, actually, mga ka-curious, yung aking asawa tumawag kagabi. Kinabahan nga ako dahil nandoon siya sa Dubai. Alam naman natin, ang Dubai, malapit sa Qatar. Okay? Meron, I think it's mga 2 hours yata. Correct me if I'm wrong. I haven't traveled from, pero pag makita mo sa mapa, ang Dubai to Qatar, malapit lang. At nandoon ang biggest US military base sa Qatar. Nakita ng asawa ko, sabi niya, may alert sa kanila, natakot daw sila, yung nag-anunsyo talaga. And then nakita niya, puno ng mga bombers, dumadaan, tumawag siya, sabi niya, siguro guerra na, sabi niya. And then, mga ka-curious, naipost ko sa inyo kagabi, na bago mag-umpisa, nagbigay pa rin ng si Trump. Sabi ni Trump, sabi ko nga, mga huling-hiling bago ang war. Ang sabi ng Amerika, nag-demand sila na i-abandono completely ng Iran ang kanilang nuclear program. Ang sabi ng Amerika, huwag ka nang mag-enrich ng uranium completely. Yon ang number 1 na demand. I-reduce daw ang missile forces at mag-stop ang Iran sa pagsuporta sa kanilang mga proxy forces. Itong mga puwersa dyan sa Middle East na pinupunduhan or inaarmasan ng Iran, ang Hezbollah, ang Yemen, at yung mga katulad ng Taliban sa Afghanistan na pinupunduhan din ng Iran. Sabi ng Amerika, binibigyan kita ng ultimong hiling para hindi matuloy yung bangbang, i-abandono mo completely ang pag-enrich mo ng uranium, ilimit mo ang pag-create ng mga long-range missile at mag-stop ka punduhan ng kaalyado mong mga grupo. Now, ang sabi ng Iran, no. Okay? Hindi pumayag ang Iran. Lalo na yung mga importanteng terms. Sabi ng Iran, no. Okay? Now, ang sabi naman, pagkasabi ng Iran, no, sabi naman ni Trump, okay, I am thinking na titirahin namin kayo. Pero so far, mabuti naman at walang nangyaring ganon. Ito yung mga latest updates para alam ninyo ang mga kaganapan. Trump is aware that a military strike against Iran would be far more difficult
than a precise covert operation into Venezuela, sabi ng CNN, citing two US officials. Kasi mga ka-curious, bago nangyari ito, nag-remind ang sabi ng Iran sa Amerika. Remember, nung nagkaroon kayo ang Amerika nagkaroon ng war against Afghanistan, nagkaroon kayo ng war against Iraq, gumastos kayo ng 7 trillion US dollars at nalagasan kayo o namatayan kayo ng 7,000 Americans. Remember that, parang sinabi ng Iran, meaning, nagguerra kayo sa Afghanistan at saka sa Iraq na